Ang isang taong kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang taong tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa ating mga batang Maynila. Ang batang galing sa hirap, nagsumika. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Babadosa. Magandang gabi sa inyo lahat. Nabigla kami ni Kong Carlo. Naging dilim kami. Buwanag ko. Anyway, una, maraming salamat sa inyo. Alam ko, marami sa inyo hindi pa kumain. Hindi pa kumain? Huwag kayo mag-alala. Ilipas niya. Maraming salamat. Sa amin naman na love you. Sa amin naman na nagagambala sa mga magkakapitbahay nito. Paumanhin po sa inyo. Pasensya na kayo. Pero mabilis lang naman ito. Kayo, mga nandito hanggang doon sa Arpapa. Kasi may nagsabi rin, may usap-usapan sila eh. Hindi na kayo lalabas. Geo. May Geo ba kayo? Talaga? Umayin ng klase kayo. Ay, shout out ka ha. Ay, mga batang Pierocho. Mga kasamahan ng tatay ko sa Pierocho. Shout out ka mga kapapay. Thank you. So, Nay, Tay, mga lolo at lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo ngayong gabi sapagkat hindi naman namin sasayangin ang gabi ninyo. Alam ko masasakit na mga litid ninyong katatayo dyan. Para lang makapaninig ng panira, hindi po kami maninira. At wala kayong maririnig sa aking masasakit na salita. Kasi ang katwiran ko, pag-alala naman talaga ang mga magkakatunggali, nagsasalitaan, nagdidiskurso, kaya lang nalulungkot ako, dala ng yung kabila. Wala na yata ang ginawa, kundi ako ang gawing almusal. Tanghalian, hapunan. Yung isa naman, nakisali pa. Ako ang pulutan sa inuman. Nalulungkot ako, pero hindi ko naman sila kailangan sirain din. Wala. Kaya naman, meron lang akong ipinagtataka. Pero ang tingin kong makakaalala nito, yung mga matatanda natin. Kasi first time ako naka-experience, ewan ko ha, itama niyo po ako kung mali ako. First time ako naka-experience sa halalan na yung nakaupo, sinisiraan yung challenger. Ang normal, yung challenger, dinidiskurso yung nakaupo. Tama ba? Kasi ganun ang normal na halalan eh. Kaya ngayon parang baliktad eh. Ako ang pulutan nila doon sa tennis court. Nakaya na ba kayo sa tennis court?
Total, hindi pa kayo kumain. Usong-uso 1,000 ngayon. May 5 kilong bigas pa. Ako naman, basta ako, malaki ang paniwala ko sa mga taga Maynila, matatalino naman kayo. Kaya pag nagbota ng Sambulig, kunin nyo. Hindi nyo naman hiningi yun, binigay sa inyo kusa eh. Pero, magkaganon pa man, mga nanay-tatay ko, isa pang ginagawa, sinisingil na naman ako ng utang na loob. Ako naman, ako magtatapat ng paniwala ko. Hindi ko naman alam kung hindi ng paniwala nyo. Nay, tay, ako bilang isang Pilipino, lumaki, at I think some of you here also na naniniwala na ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Yan ay personal kong paniwala. Hindi naman kailangan maging paniwala nyo. Basta ibig sabihin, pag ikay may pinagkakautangan ng utang na loob, yat ba ka ng yat ba habang nabubuhay ka? Tama ba? Tama! O, tingnan ninyo, sinisingil ako ni ate ng utang na loob. Hindi ko naman kinubli. Hindi ko naman tinanggi. O ipinagkaila na malaki ang utang na loob ko kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. O, tingnan po natin. Kung ako ba'y tumigas ang leg ko. O, tingnan po ninyo, kayo po ang umusta bilang pagganti ng utang na loob. Sinuklian ko ng pangangalaga, pag-aaruga sa mga anak ni Boss Danny. For 20 years. 20 years. Tingnan po natin at kayo na humusga later on. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangalawa, Dennis Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangatlo, Lay Lacuna. Nakaupo? Pangapat, asawa ni ate. Una kong tatanggalin sa City Hall pag nakabalik ako. Bakit ko siya tatanggalin? Dahil galit ako? Hindi. Dahil siya nagpahirap sa mga nanay at tatay natin sa online schedule sa health center. Kung nakakita, public health center, kailangan naka-online. Wow! Amen! Nagpapacheck up ka lang, kailangan ka pa naka-on. Kung wala ka cellphone, paalam na. May cellphone ko nga, wala ka naman load. Yun ang ikinasasama ko ng loob. Sapagkat dati right eh, wala namang ganyan. Ang susungit pa. O ilan na? Panglima, si ate. Nakaupo? Ilan sila? Happy? Masaya ako. Deep inside me, masaya ako. Bakit? Yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny, sa tulong natin lahat, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan o hindi, ay hindi naman ako para humusga. Taong bayan ang mag-huhusga niyan. Mga batang Maynila, mga nanay-tatay ko, maghanap kayo kahit isa lang na dumagoso sa City Hall. Bakit wala? Bilang ganti,
At pagtanaw ng utang na loob, inuna ko muna yung mga anak ni Boss Danny. Isinantabi ko ang mga anak ko. O ngayon, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot, opo. Bakit? Ang utang na loob, walang katapusan ba yan? Kaya lamang, ang pakiusap ko lang sa kanila, baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako, tumanaw ng utang na loob. Abay, bakit? Eh, may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Ngayon, masama naman bang dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Eh, yung taong bayan ang sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Huwag mo masyadong lakasan. Baka marinig kayo sa kodi. Hindi kayo mabigyan ng ayuda. Oh. Eh, ang tanong ko, bakit ang taong bayan naghahanap ng iba kung naging mabuti naman sila sa kanilang tungkulin? Ang tao hindi maghahanap kung sapat at tinupad mo ang iyong sinumpaang tungkulin sa mamamayan. Hindi ka takot. Nagagalit, nagkakanggagalain, nakikita ko yung ugat eh. Kapanood nyo? Kapanood ko din eh. Nagulat ako eh. Eh bakit ba natin pinangungunahan na magiging desisyon ng tao? Sa Mayo 12 pa naman ang araw ng pag-uukom. Eh imbis na ang sabihin nila, anong ginawa mo sa loob ng 3 taon? At anong plano mo sa amin sa darating na 3 taon pa ng buhay namin? Eh kaso hindi. Ako ang laman ng usapan nila eh. Para ako short ang nakapaghiwalay. Hindi ako mubon. Ang kakaba talaga ng utak ng mga kaganda. Oo! Eh, tingnan natin. Eh, ano ba sinasabi nila? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo ba yun? Narinig ko rin eh. Sila ba may sabi nun? Si Bentok din may sabi nun. O sige. O Nay, bago ko sagutin, matanong ko lang kayo. Real talk tayo, real talk tayo. Don't panic. Real talk tayo. Taas ang kamay ng may anak dito. Real talk lang ha. May anak kayo? Nay, tay, kapag walang makakain ng pamilya ninyo, gagawa nyo ng paraan? Hindi nga. Iralaos nyo? Itatawid nyo? O, ganun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Dapat ang kinukwento nila, yung bagay na ginawa nila. Anong ginagawa nila? Puro na lang sila panira araw-araw, hindi pa nakamubon sa buhay. Ano sinasabi? Utang dito, utang doon. O tingnan natin. Gusto nyo ba ng kwento na may kwenta? Anong kwento? Nay, tay, kayo, hanggang doon sa kodli. Lahat, kayo ay testigong buhay. Kasi yung ibang testigo ko, patay na eh. Wala tayong magagawa. Na-COVID eh. Pero kayo yung mga nakabuhay dito, hanggang doon sa kodli sa dulo, at least, masasabi ninyo, noong panahon na ako'y mayor ninyo at kasagsagan ng pandemya, masasabi natin lahat, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan,
may food box. Tama mali? Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na may food box. Tama ba? Nangyari? Naganap? Oh, yun yung kwento. O, lagyan natin ang kwenta. 700,000 families. Mayaman, middle class, mahirap, families, not household. Ibig sabihin, sa isang bahay, maaaring may 2, 3 pamilya. Bawat pamilya may food box noong pandemya. Tama ba? Natanggap nyo ba? Pagpalagay na lang natin, times mo na lang sa 1,000 pesos ang isang food box na pinamigay ng syudad. 1,000 times 700,000, no magka? Patay na. Lima kwenta. 700 million pesos. Buwan-buwan times 8 months. 8 times 7. No magka? 56. 5.6 billion. Tama ba rin? Kinain natin. Sinuo natin, nilabas natin. Nasaan ang 5.6 billion natin? Wala na. Pero, napakinabangan ng tao. Nakaramdam ba ng kasiguruhan ng tao na may gobyerno ng panahon ng pandemya? Hindi ko pa binabanggit yung 1,000. Sabay-sabay tayong kumanta pagdating ng araw ng pag-uukom. Ito ang team song natin sa kanila. Nakakatundo na kayo. Nandito, Ruby Ong! Nicole Evangelista! Rafael Miranda! Bonong C! Auri Sia! At siyempre, ang kabatch ko. Kabatch ko to Magkabatch kami, 98. Batch 98 kami. At seatmate ko. At lagi siyang nangunguna. Ba't di mo tatawa? Ano ang English ng number 1? Nine? Nangungo? Na? Nangungo na? Tama ba? Masipag natin ko si Hal. May malasakit sa kapwa. Bagamat siya ay may kapansanan, hindi niya inalintana yung kanyang kapansanan, makapaglingkod lang sa bayan. That is something for a person. I mean, real talk lang. That is something. Ang ating ko si Hal, Edward Tan. Kanina, nabanggit ni Kong Carlo. Pero totoo yun, Kayo mga taga-District 2, you should demand. Why? Maraming salamat sa congressman nyo. Nadagdagan kami ng eskwelahan sa District 1. Kaya lang, katabi nga ng sabungan. At saka katayan. Yung baon, binigay ng nanay, isusugay mo na sa sabungan para katayin ang kanilang kinabukasan. Ang ganda! Tama ba? But why did I say you demand? Why did I say that? Because every district has representative. Ang trabaho ng representative, kumuha ng tsapi, resources sa national government, hihilain niya, dadali niya sa distrito niya. Kaya,
Maraming salamat mga taga-District 2. May extra kaming congressman sa District 1. Gusto niyo magtuloy yun? Gusto niyo ganon? Makasipsip lang sa amo niya? Ipinagkanulo pa distrito niya? I mean, let's be logical about situation. O Nay, Tay, nandiyan na yan. O we move on with our lives. Total, natulungan na natin sila dati. O, hindi naman siguro masama. Ito naman ang tulungan natin ngayon. Pwede ba natin ibalik sa Kongreso si Carlo Lopez? O bukas, yari kayo. Matutawin kayo lahat dito bukas. May ginalit kayo dun sa likod. Oh,